Bakit kaya yung mga mayayaman lalong yumayaman at yung mga mahirap lalong naghihirap? Gusto mo bang malaman ang 5 nakatagong katotohanan na hindi gustong ipaalam sa atin ng mga mayayaman? Kung gusto mo malaman, you got to finish this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo, lahat po tayo, syempre gusto natin yumaman. Pero may mga realidad sa buhay na hindi natin naiintindihan. In realidad na bakit kaya ang hirap-hirap kumita ng pera para sa iba, pero para sa mga mayaman, ang daling-daling kumita. Kaya nga, i-reveal na po natin ang 5 hidden secret na ayaw nilang paalam. Okay, number 1, kung gusto mo talagang yumaman na alam ng mga mayaman, pero hindi alam ng mga karamihan, is this. Ang pagyaman ng isang tao ay nag-uumpisa sa tamang mindset. Alam ng mga mayaman yan, pero hindi alam na karamihan yan. Parating sinasabi kasi ng tao, kulang lang talaga ako sa puhunan eh. Alam mo, ito lang sabihin ko po sa inyo Tanungin mo ang isang tao, ordinaryong tao. Tanungin mo, gusto mo bang yumaman? Oo naman, kaya nagsisipag, kaya nga nagtsatsaga Magkano gusto mong kitain buwan-buwan para ikaw yumaman? Ito yung sagot. Yung sapat lang, makakain ng 3 beses ang araw, pwede na. Ang tanong, yayaman ba siya? Oo, hindi. Pakitype. Your answer is as good as mine. Hindi siya yayaman because gusto niyang yumaman pero anong mindset niya? Ang mindset niya maliit. So, small mindset, small action, small result. Big mindset, big action, big result. Poor mindset, poor action, poor result. Rich mindset, rich action, rich result. Ang pagyaman talaga ay nag-uumpisa sa way of thinking because your way of thinking will dictate your way of living. Wrong way of thinking, wrong way of living. Poor way of thinking, poor way of living. Kung ano tinanim mo, siya yung aanihin mo. Agree or disagree? Kaya ang kailangan una, tanungin mo na sa atin, ano ang way of thinking mo right now? Kung bakit ang mga mayaman, lalong yung mayaman, kasi nagbago na kanilang financial mindset. Kung hindi pa nagbabago ang financial mindset mo, panahon na kailangan mong magbago. Ang tanong, gusto mo bang magbago? Kung ang sagot mo ay oo, sige, mamaya sa dulo ng session na ito, meron akong ituturo po sa inyo, isi-share po sa inyo paano magbago ang ating financial mindset. Number 2 na po tayo. Ano yung sikreto na tinatago ng mga mayaman na hindi natin alam? Ang pera ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid. Alam na mga mayaman yan. Ito ang reality. Wala pang yumayaman dahil sa pagtitipid. Oo naman, totoo naman yan Kunyari, nagtitipid ka lang. So, kunyari, nagtipid ka, dating gumagastos ka ng 12, nagtipid ka ng 2,000. Ngayon, di ka na gumagastos ng 12, 10,000 na lang. Diba? 2,000 pesos ang matitipid mo per month times 12 months, 24 a year. Times 10 years, 240,000. So, ikayayaman mo ba yun? Hindi. The reason why nagtitipid ka, para magkaroon ka ng ipon. Pag ikaw ay nagkaroon ng ipon, ng extra, yung ipon, kung anong ginawa mo, ika nga, yun ang magpapayaman po sa atin. Kaya uulitin ko walang yumayaman sa pagtitipid pero maraming yumayaman dahil sila po ay nag-ipon at nagnegosyo. Does it make sense? Grabe Third secret ng mga mayaman ay hindi natin alam. Karamihan, ang tingin natin ay masama ang utang. Para sa mga mayaman, ang utang ay hindi masama, lalo na kung ginagamit ng tama. When you say tama, tools lang ang utang, di ba? Depende kung paano mo gagamitin yan. Example, pag nangutang ka ng 5% per month, tapos nagnegosyo ka, kumita ka ng 30%, binayaran mo yung 5%, na galing sa utang, meron ka pang 25%. Ang tawag po natin dyan is OPM. Ano yung OPM? Other people's money. So, kahit na wala kang pera, ginamit mo ang pera ng ibang tao para kumita ka na mas maraming pera, nabayaran mo na sila sa kanilang interest, kumita ka pa. Pero masama, karamihan, ang tao nangungutang pambayad na kuryente, upa, ospital, di ba, yung mga kagustuhan sa buhay. Yun po, hindi ginagawa ng mga mayayaman. Are you learning so far? Type learning if you are. Pang-apat na sikreto ng mga mayayaman na hindi alam ng karamihan ay ito. Pag-i-invest ay hindi lang limitado sa mga mayayaman. As a matter of fact, ang pag-i-invest po ay hindi dapat para sa mga mayayaman lamang. Ang pag-i-invest ay dapat para sa lahat, lalo na sa mga taong nag-uumpisa. Bakit po? Kasi ang first stage po natin, pag tayo nag-uumpisa, we work for money. Ang tawag po niyan ay active income. You work, you get paid. Pero ang second stage po natin, oras na kumita na tayo ng pera, dapat matuto tayong gamitin ang pera para maging tinatawag na passive income. Ano pong ibig sabihin ng passive income? You allow money right now to work for you. Instead, ikaw na nagtatrabaho para sa pera, ang pera na ang magtatrabaho para sa iyo. Di ba? Nagigets
coach nyo. Kaya kailangan po nating isipin, hindi po pang mayaman lang ang pag-i-invest. Ito po ay para sa mga tao talaga na talagang gustong yumaman. Bakit? Darating po ang panahon na imbis na tayo ang nagtatrabaho para sa pera, yung pera na po ang nagtatrabaho para sa atin. Yan ang ginagawa ng mayayaman. And number 5, ito po. Anong alam ng mayayaman na hindi pinapaalam po sa atin? Ito po. Akala po natin sa karamihan na mahirap po talaga yumaman. No, ang mga mayaman alam po nila ito. Ang pagyaman po ay napag-aaralan. Let me prove it to you. What's 1 plus 1? Pakitype sa comment section. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. Ba't pare-pareho sagot natin? Because all of us, we know the system of addition. Hindi mahalaga kung nakapagtapos ka o hindi. Hindi mahalaga kung cum laude ka o hindi. Hindi mahalaga kung mayaman ka o hindi. As long as you know the system of addition, you will get the same answer and result. Agree or disagree? Listen. The system of the rich. And you follow the system of the rich, you will get the same answer and result. Kaya nga napaka-importante po ng financial literacy, financial education. Kailangan natin pag-aralan to. Lalo na kung ikaw ay wala ka pang pera at wala ka pang alam masyado. Pag ininvestan po natin ang kaalaman tungkol sa pera, doon tayo magiging successful sa paggawa ng pera, sa paghawak ng pera, pag-invest ng pera, pagpapalago ng pera. Marami na tayong pagkukunan, lalo na pag ikaw ay natuto na. So the question that I would like to ask you right now is this. Gusto mo bang matuto? Magkaroon ng tinatawag na money-making machine, di ba? Yung tinatawag na kahit na natutulog ka, ay kikita ka. Pag sinabi mo, yes, Chinky, gusto ko talagang malaman paano magkaroon ng money-making machine. Good news, bibigyan kita ng isang free video, free learning session po to, wala kayong babayaran in order for me to help you to create your own money-making machine. Kung kayo interesado, punta na lang kayo sa comment section at hanapin nyo na lang yung link at mapapanood nyo yung video niyan for free. Maraming salamat po sa pagtutok sa channel na ito at sana naman nakapaglingkod na naman po ako sa inyong kaalaman kung ano po ang dapat natin gawin para tayo ay yumaman. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.